May mga usaping pangkalusugan na dapat talakayin ng tama, malinaw at may malasakit. Nandito tayo ngayon para gawin iyon. Pogscast, Let's Talk Pinay. Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Delikado ba ang HPV sa teenagers? Pwede pa ba akong mahawa kahit ako'y menopause na? Apektado ba ang lalaki sa usaping HPV? Ilan lamang ito sa mga katanungang ating tatalakayin sa episode na to. Ako si Dr. Glady Facud or Dr. Glads, ang inyong Pogscaster. Para mas malinaw ang ating usapan tungkol sa HPV sa special populations, kasama natin ngayon ang dalawang eksperto mula sa Philippine Society for Cervical Pathology and Colposcopy, sina Dr. Chicany Alvarina and Dr. Ferdes Galbo. Magandang araw, mga doctors. Magandang araw. Maayong adlaw for Visayas, Mindanao, and Maupay na adlaw for the people of Eastern Visayas. Maya pa, Aldo. Mag-umpisa tayo tungkol sa adolescents. Bakit mahalagang pag-usapan ng HPV sa mga adolescents? Para sa mga manunood, very important na pag-usapan ang HPV sa mga teenagers or adolescents. Kasi ito yung pinakakaraniwang infection na sexually transmitted, okay? Tapos, ang mga adolescents natin ay mayroong mga iba ang kanilang sexual behavior. So, mas madalas sila ngayon na makipagtalik, and then very common sa kanila na magkaroon ng HPV or human papilloma virus infection. Hindi lang naman prevention ng ang goal natin is hindi lang naman prevention ng HPV infection. Ang isang goal natin din is cervical cancer prevention eventually, kasi alam naman natin na ang HPV ay cause ng cervical cancer. So very important to sa mga teenagers kasi number one, pag mga teenagers or adolescents, immature pa ang kanilang mga cervical cells. So, mas mabilis sa kanila na magkaroon ng HPV infection. Pangalawa, sabi nga natin, yung risk-taking behavior nila, very common sa kanila ang pakikipagtalik, lalong-lalo na without protection. So, very, very important talaga na pag-usapan ang HPV sa mga kabataan. yes, agree ako niyan. Isa rin yan is yung information drive kasi at this stage kasi yung mga information na baka saan-saan nanggaling, kailangan mabigyan natin ng tamang kaalaman regarding HPV infection. Sir, gaano ba kadalas yung HPV sa mga kabataan? Yeah, it's very common kasi what you call, nakita kasi sa studies nila na about 50 to 80% in the lifetime of a female population is magka-infection nila. It's a very common infection once mag-start ng contact or sabi nga nila sa amin yung bemba ngayon eh. Common yan eh. So yun ang common magka-infection talaga, and that's why kailangan nating mabigyan sila ng kaalaman na ito ay magka-infection sila. High risk. Basically, lahat po ng babae ay high risk po, maski anong edad. Once mag-start ng contact, high risk po magka-infection ito. Very common yung HPV infection, no? Lalo na sa adolescents or sa kabataan. Kung halimbawa malaman na HPV infected yung isang bata, may kailangan ba tayong gawin? Yun din yung usually, pag may mga HPV infection or na-diagnose ng HPV infection ng mga kabataan, usually observation lang naman ang ginagawa. Kasi ang maganda din naman sa HPV is that it can be cleared by the immune system. Pwede siyang ma-clear ng immune system within 1 to 2 years. So, for example, ang mga HPV infection usually naman asymptomatic. So, ang ginagawa lang natin is observation, and then, of course, we need to advise them follow up. Kailangan talaga ma-follow up sila. At ipasok ko na din dito, di ba, sabi nga natin, very important ang usaping HPV sa mga kabataan, kasi ito na din yung opportunity natin na ma-explain sa kanila na hindi lang naman HPV infection ang gusto natin maiwasan. Siyempre, we wanted to prevent cervical cancer in the future. At dito din natin pwede ma-introduce ang vaccination, ang HPV vaccination sa mga teenagers o sa mga kabataan at sa kanilang mga magulang. Kasi, di ba, ang recommendation, I'm sure na pag-usapan na to before, ang recommendation is starting at the age of 9
to 14, pwede na tayong magbigay ng HPV vaccination. And then, mas maganda pag ganito na edad kasi 2 doses lang ang pwedeng maibigay natin for them as compared pag adults na 3 doses. And then, isa pang advantage is that ang HPV vaccination at this age ay libre sa DOH. May mga DOH programs na libre na ibibigay during this age. Kaya mas maganda kung na meron ng vaccination at an early age kasi mas maganda ang kanilang pag-develop ng antibodies against HPV infection. Yes. Yung sa schedule rin ng bakuna, nasabi nila is kailangan 0, 6 to 12 months interval. Okay, wala namang problema yun. Nakita rin nila kung the more longer ang interval, mas better yung reaction. So, ito rin na sinabi ng mga eksperto na bakit ganitong age binigay is that as mentioned, yung immune system ng mga bata mas mataas compared sa yung may mga edad na pasyente. So mas mataas ang response nila, tas hopefully by this time wala pang exposure. Kaya kailangan natin bigyan sila during this time. At saka nakita rin nila na mas okay yung response ng treatment, mas longer ng response ng immunity pag nabigay na wala pang ganitong edad at wala pang exposure. Kaya kailangan natin masabi sa kanila na this is the best time or what you call yung opportunistic natin na ibigay yung bakuna nila. So the best time to give the vaccines is between 9 to 14 years old. Yes. So mas maganda yung timing and cost-effective. I Yes. think yun yung isa sa major concern ng Yes, ating mga oo. mommies and daddies, no? Kung saan makakakuha o makakasulit ng mga bakuna. Yung iba, what sabi na may nag-text sa akin, Doc, baka 15, pwede bang 2 pa rin? Ano May tawad pag birthday. May mga studies, di ba sir, na na pwede rin maibigay. Pero as of now, the recommendation would be 9 to 14, Yeah, sir. Ideally, 9 to 14 years old. Pag beyond 14 years old, yung regular na dosing ay bigay natin, yung 3 doses na, yung 0, 2, at 6 months interval. Kaya nga, mas maina, mas cost-effective yung ibigay natin yung proper recommendation. May nabasa nila kung yung WHO's studies regarding 1 dosing, baka may nakarinig sila noon. So sabi nila, at the moment, yung POGS, yung National Immunization Society natin, is yun pa rin ang recommendation, 2 doses. Pero ang bottom line yan is that basta magbigay ng bakuna, mas better kaysa walang mabigay. Yes, very important. Yan. Being vaccinated is more important than having none at all. Yun nga yung ano nila. Oo. At ma-utilize sana nila yung mga DOH vaccination program. Kasi sa amin, in Tacloban City, medyo mababa yung utilization ng vaccines ng ino-offer ng DOH. Kasi usually, ang problem sa mga teenagers na for vaccination is yung parents actually. Hindi sila masyadong informed. Kaya during this time, mas maganda rin na include din natin yung parents in informing or educating about HPV vaccination. Yeah. Agree ako niyan kasi, di ba, kailangan magperma yung parents. ng parents. May consent natin kasi. Yung may program kayo sa Cebu noon, yung ginawa naming National HPV Day during our vaccination, kasama yung mga baby o yung mga bata. So, 1 week before, kinausap talaga namin yung may PTA meeting, kinausap talaga namin yung mga parents that ito ang bigay natin, yung mga questions nila, para at least maintindihan ng parents, makapirma na sila para the next time, pagbalik, diretso na ng bakuna. At saka pag next time rin, yun na rin ang yung screening ng mga magulang, mga babae, ng mga parents nila, para ma-aswan po yung program. Of course, before natin makuha yung consent, na-mention mo kanina, Doc Chicks, no? Yung iba, very hesitant Yes. to to give permission para mabakunahan yung mga bata. Discuss natin o talakayin natin yung mga common na concerns nila. Una, sabi, pag pinabakuna ko yung anak ko, mas magiging sexually active siya or promiscuous. Yan, maglalandi na siya. So, is it a permit to engage in mga risky behaviors or does it tumataas ba talaga ang
No, hindi naman. Sexual activity. Hindi naman, it's not as mentioned. It's not an authority or a right na license ang tawag nila. No, na pwede nang magbembang. Hindi po yan. ang point natin is mabakunahan sila before exposure. We have to be, let's not be hypocrite. Ang iba na kasi ang panahon ngayon yung recent studies ng yung youth fertility and sexuality studies na as high as 35% ng 15 years old na population may early sexual contact. Now, that's why these are the things that di natin mapigilan but may paraan tayo na mabigyan ng tamang bakuna para ma-prevent yung mga consequences po nila. Okay. And then in addition lang, kasi during this time, diba, sabi nga natin, we educate the parents and then at the same time, the adolescents. Ang isang responsibility din natin siguro bilang parents is to explain to the kids or to the teenagers yung bakit natin to binibigay. Ito, ang HPV vaccination naman is part of the vaccination na binibigay natin sa mga bata. So, para sa akin, nasa pag-educate sa mga bata. And then, madami din kasing mga healthcare workers na nagvo-volunteer or are willing to explain naman, to educate the parents and at the same time, the kids. So, para sa akin, nasa pag-explain ng parents then to the kids as to the purpose of the HPV vaccination. Para naman sa health nila yon in the future. Yun yung magandang point na sinabi mo, Doc Shakes, no? Hindi siya bagong introduce lang ng vaccine. It's actually part of the immunization recommended for Filipinos, yung mga boys and girls. Kasama po siya doon sa listahan. Kung pumipila kayo sa pediatrician ninyo para magkuha ng vaccine ng measles, di ba, mga Tdap, kasama actually ang HPV. Yes. Yes. I-emphasize ko lang, as mentioned, free ito sa Barangay Health Center natin. Pero at the moment kasi, yung libre natin is for the girls muna. Okay? Kasi limited tayo ng budget, limited tayo ng resources. So, yung primary kasi na may yung endpoint talaga ng prevention natin is for the females at the moment. Pero, yung sa ibang bansa or yung sa private na mga hospitals or clinic, recommended pa rin yan sa mga lalaki. Okay? So, both males and females should be given or yung bigyan ng bakuna. So, but for now, ladies first daw po muna. Yes. Anyway, isa pang concern ng parents, nakaka-cause ba ito ng infertility or nakaka-apekto sa pagbubuntis in the future? Yes, very common concern yan. Actually, narinig ko na yan na pag nagbigay daw ng HPV vaccine is pwedeng maging baog yung mga anak nila in the future. Walang evidence ng ganitong effect ng vaccine. Isipin natin na ang vaccine binibigay is para magkaroon tayo ng antibodies against this virus. Okay? So, wala po siyang connection doon sa pagiging baog or pagkakaroon ng infertility ng isang tao. So, ang magiging problem lang natin yan siguro minor lang, yung usual na vaccine site na masakit. Okay, masakit kasi nagpa-vaccine din ako. Pero other than that, wala naman pong effect sa fertility ng isang babae. Okay. What about autism? Common yan. Na actually any vaccine na naririnig ko. Oo. Lahat na lang, di ba, ng klase ng bakuna. Agree. That's why yung ganitong klase is that hindi yan directly related to any congenital abnormalities. Yung talagang pang tingin nila baka may maka-develop ng congenital abnormality later on, pero wala yan, including autism. Hindi yan totoo. Isa rin yung sa local namin, sa Visayas, common kasi yun yung dengue before. Yun is isa rin sa reason bakit hesitant yung mga parents. That's why we have to explain to the patients, to the family, to the parents that ito ay safe na bakuna. Alam mo ba na yung sa studies ng Philippines, kasama ko sa first study ng sa PJ, medyo Hindi na natin i-mention yung year, sir. The vaccine has been there, was approved about 2005 or 6. So it's more than, it's about 20 years na yung safety. Yes.
So wala namang nakita yung, as mentioned, yung mga congenital abnormality, autism, infertility, at saka hindi yan nakakos ng cancer later on sa babae. Baka sabi nila makakos ng cancer. Ipa-explain natin sa mga parents nila, there are only 2 cancers that can be prevented by vaccine. That is hepatitis, that causes liver cancer, and also this HPV that causes cervical cancer. That's why we have to tell them na ito ay makaprevent ng development ng cervical cancer. Very nice, no? What about safety? Na-mention nyo, sir, no, na-address na natin, hindi siya nagkukos ng autism, infertility. Sabi ni Doc Chicks, minor lang na mga na side effects. May mga iba ba na sakit na dudulot to? Rarely, yung sabi nila may rashes, may fever, pero it's very rare na side effect, okay? Usually, probably, kailangan after bakuna, sabihin mo lang na magpa-observe sa doctor about 15 minutes after injection just to make sure na walang side effect. Pero usually, in general, wala yung, as mentioned, local effects lang yung medyo masakit ng konti. Usually, in-advise ko ng mga patients ko na lagyan ng ice pack or inom ng yung gamot. Usually, nakakaano lang siya, nakakangawit, mga siguro for a few days. But that's all. Wala naman masyadong debilitating na problem So, na effect. HPV vaccine is safe. Safe, oo. Sabi nga ni Sir, di ba, nagsimula siya parang more than 20 years na siya. And so far, wala naman tayong reported Kino-compute cases. ko pa yung edad ni Doc Ferdex. Wala namang reported cases ng mga adverse effects or events na dahil sa HPV vaccination. So, it's safe. Yung isa pong concern, no, good boy yung anak ko, so hindi niya kailangan magpa-vaccine. Hindi yan. Tama, good boy naman talaga yung anak mo. Well, there's no question that. Ang question yan is that hindi talaga natin alam. Okay? It would be better na protected. Okay? Never natin alam yung anak mo, babae o lalaki. Later on, may ma-exposure talaga. Okay? Ang exposure kasi hindi yan. Wala namang tatak na ID na expose ka o hindi yan eh. So it's just a matter na kung mag-contact, it happens na high risk talaga magka-infection. So, wala tayong choice yan. Kaya kailangan natin ng protect. Yes. At saka, di ba, ang tawag dito, eventually naman, at sa ang teenager, syempre, wala pa namang yung mga good boy, good girls, wala namang sexual contact. Pero eventually, magkakaroon sila. And then, we do not know kung kahit isa lang yung partner nila, isang beses lang sila nakipag-contact, is pwede pa din sila magkaroon ng high-risk type ng HPV na pwedeng maging cervical cancer in the future. So, it would be best to give this vaccine na bata pa kasi as was discussed earlier, diba, sabi nga natin na mas maganda ang protection na mafo-form ng isang bata kapag mas maaga itong naibigay. So, that's why it is recommended for young girls and boys at the age as early as 9 years old. So yun siguro yung pwede nating ma-explain din sa mga parents regarding vaccination. Can you give a practical advice siguro for parents kung paano nila pwedeng i-approach yung mga anak nila? Siyempre po, di ba, medyo tabu pa yan sa Yes, oo. sa Filipinos. Kumbaga, hindi siya, parang hindi usual na mapag-uusapan yan habang kumakain or kapag nagkukwentuhan. May practical advice po kaya tayo sa mga magulang? Siguro, di ba uso ngayon yung Gen Z na term? So, siguro let's normalize talking about these things. Let's normalize talking about sexually transmitted infections in the future at saka on how to prevent this. Kasi pag ganito na, mas madali ng pag-usapan ng parents at saka ng mga anak nila na pwedeng mag-lead to vaccination and how you protect yourselves from these infections. So, mas maganda kung ma-frame din nila ng mabuti yung sasabihin nila sa mga anak nila. And ang mas maganda kasi ngayon, di ba, Glads, kasi yung sa social media, madami na silang natututunan. May mga patients kasi ako, share ko lang, may mga patients kasi ako na mga bata pa na they have this forum, mga group chat among mga kabataan na
sila mismo, they educate themselves na about sexually transmitted infections kasi hindi nila to ma-discuss sa mga parents nila. So, sila din yung nag-form ng forum about para pag-usapan ang sexually transmitted infections, including HPV, on how to prevent them. Actually, madami na silang alam dahil sa social media. Yes, agree. Yun lang, kailangan lang natin ma-direct yung tamang social media, yung tamang kuna nila ng information. Kaya kailangan pa rin natin mabigyan ng tamang edukasyon, not only the parents, but also to the adolescents. Baka nga, Wag nating takutin ha, iba yung Yes. walang takutan dito in regards sa pag-bakuna. May mga parents kasi sir na nananakot, yung usual na para gawin mo yung isang bagay, tatakutin nila yung mga anak nila. So, iwasan natin yun. iwasan ang pagpananakot, no? Yes. We have to level doon sa doon sa level ng mga kabataan ngayon kasi as they say, very different na, no, ibang-iba na po ang generation ngayon. Baka magulat na lang tayo sa dami ng available information, baka mas madami pa silang alam. No? So dapat level up tayo, no, mga mas nakakatanda. Kailangan nating mag-level up doon sa knowledge din natin and doon sa paraan na pag-approach natin sa mga kabataan. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga buntis, no? Yes. HPV infection in pregnant women. Ano ba ang nagiging epekto po ng HPV infection sa pagbubuntis or vice versa, yung pagbubuntis sa HPV infection? So if we're talking about HPV infection, syempre kung merong existing na HPV infection ang isang buntis, ang magiging effect ng pregnancy is pwedeng mas mapabilis ang paglaki or di kaya parang mas mabilis magdugo ang mga lesions nila during pregnancy. Kaya dapat pag ganyan, ino-observe natin ang ating mga patients with existing lesions ng human papilloma virus infection. Pero usually naman, kadalasan, asymptomatic naman ang HPV infection. So, if diagnosed ang mga buntis, that would require observation at saka constant follow-up dun sa mga buntis natin. Yeah. Just a reminder po sa ating mga buntis, kailangan magpa-prenatal kayo ng maaga, yung pa-pap smear, pa-healing, pa-check, kasi para makita yung mga lesions, yung mga infections sinabi ni doktora, okay? Kasi sometimes, wala namang, as mentioned, may either mag-enlarge or madaling mag-bleed. Pero yung concern kasi natin is yung pagpanganak, okay? So sometimes kasi yung hindi naman ito generally hindi ito napasa, pero sometimes may mga findings pa rin na anong mga sakit sa baby, yung anong tinatawagan nila nun? Yung mga papillomatosis dito sa throat, pero it's very rare. Hindi to indication na kailangan ma-cesarean yung babae. Usually obstetric pa rin ang reasons na ma-cesarean sila. Pero much better ma-treat kayo kasi pag may mga ganon, may either cautery natin or TCA application, chemical cautery, to decrease that or para ma-wipe out po yung infection. That's why it's best na kailangan mag-prenatal, magpahiling ng maayos sa mga OB-GYN niyo. Yes, at saka in addition lang din, alam naman ay di ba pag buntis or during pregnancy, nag-iiba kasi ang immune system ng isang babae. So pag may infection tayo, like for example human papilloma virus, pwede kasing maka-affect ang changes ng immune system natin doon sa infection natin, doon sa infection ng mga buntis natin. Okay. Yung pinag-usapan natin yung human papilloma virus, usually yung mga genital warts, okay? So, yun kasi ang common na makita natin, anong Kulugo. Kulugo. Opo. Anong tawag yan sa atin? Kulugo din. Okay. Yun, kaya kailangan maghiling-hiling kayo ng konti yan. Kung may makita kayong makate or something sa puerta, kailangan ipakita nyo, ipa-check nyo yan sa doctor just to make sure ano yan, para ma-treat yan or matanggal or ma-biopsy, para matingnan natin kung anong infection yan or baka iba na yan. Doc, for this sa amin, ang hiling-hiling,
hihingi ka ng virus. Sa amin, silip. So, liwanagin lang natin yun. Oo, baka humiling. From Visayas kasi kami. From Visayas, kailangan magpasilip para Silip. makita ang HPV infection. So, yung mga taga Luzon, Magpahiling. huwag kayong humiling na magka-HPV infection, na magpasilip tayo. Okay. So, i-mention lang natin yung ganitong klase. So, yung covered na kasi ito ng bakuna eh. Yung 611, yung mga genital warts covered yan sa bakuna. Kaya, better pa rin na bakunahan. Okay? We're talking about bakuna at this time. Pwede bang magbakuna ang pregnant patients natin? So basically, as mentioned, lahat ng almost always yung pag mga bakuna, hindi yan ibibigay natin sa pregnant patients natin kasi hindi natin 100% pagkapag sabihan natin na magkakos ng mga problema or like that. Pero as mentioned, the safety of the vaccine, the HPV vaccine, even yung nabigay na hindi natin alam na pregnant pala yung patients, wala po yung connection. So, development ng congenital abnormality ng baby or baka magka-abortion or problema sa pagpanganak, wala pong connection if in case nabigay po during pregnancy. Pero definitely, after pregnancy, during breastfeeding, pwede yan mabigay na sa mga pasyente natin. Nabanggit mo kanina, Doc Ferdes, yung tungkol dun sa papillomatosis, no? I think yun yung vertical transmission ng HPV infection, which is very rare. Paano naman yung mga kulugo, no? Kung merong, di ba, usually sabi nga, pag nagdidikit ang mga skin-to-skin contact, no? Ang mommy who once infected with HPV infection, pwede ba niyang i-kiss yung cute na baby niya? Hindi ba nakakatakot mahawa? Ang mga babies, pwede kasi silang ma-expose doon sa HPV ng mommy, lalang-lalo na if they have an existing HPV infection. But not necessarily na magkakaroon sila ng infection. Very rarely naman na magkakaroon ng infection ng mga babies kasi may immune system naman sila and then they will be cleared by their immune system. So, siguro para dun sa mga mommies or mga nanganak na mayroong HPV infection, it's safe naman na alagaan pa din nila yung babies nila, ikikiss pa din nila, wala naman pong problem. Ang pinaka-importante po doon is proper hygiene, tapos nagpapatingin palagi si mommy para safe din si baby. Pero kung yung tanong nyo is may exposure, yes, may exposure, but very rarely naman na magkakaroon din si baby ng lesions or HPV infection. Addition lang yan, Doc, is yung additional ng mga preventive measures is yung as much as possible yung mga personal belongings, yung towel, iba yung towel ng mother, iba yung towel ng baby. Just to make sure because there's a possible very small tendency yung inanimate or fomite exposure na ma-transmit yan. Pero very rare. Just to make sure, as mentioned, bago ka maghawak ng baby, yung hand washing, yung alcohol, alcohol, whatever, just to lessen, hopefully to lessen any possibility of transmission. Actually, any form of infection, hindi lang particular na HPV, no? It's best na hiwalay ang gamit ng mother sa baby. Apo. May tanong tayo sa audience natin, sir, no? Paano kung diagnose naman yung pasyente during pregnancy na meron siyang HPV infection? May kailangan ba siyang gawin? Usually, as mentioned, kailangan ma-diagnose yan, matingnan ng maayos kung ano talaga yan, at ma-treat ng maayos, okay? So, kailangan pumunta ng health center, yung sa OB/GYN, kasi as mentioned, pwede nating i-cauterize or pwede chemical cautery to remove that, okay? Para lessen po mag-transmission, okay? At the same time, ma-treat po yung patients natin at ma-diagnose ng properly kung ano talaga yan. So, ang keyword dyan is kailangan nilang magpa-check up. Kailangan nilang magpatingin sa expert, sa OB/GYN, and then usually pag pumunta sila sa mga RHUs, they will be referred, lalong-lalo na sa mga pasyenteng may lesions. Usually, nagre-refer kasi yung mga RHU sa OB/GYN diretso. Kasi syempre, depende din yung management doon sa case nila. Basta, ang importante dyan is magpapatingin po tayo sa
specialist or sa OBGYN in this case. So, walang one size fits all. Yes. Important, no, na magpatingin sa OBGYN para malaman nyo kung ano yung tamang management sa inyo, lalo na kung kayo'y buntis. So, punta naman po tayo sa usapang menopause. Okay. Mahalaga pa rin ba yung kaalaman tungkol sa HPV infection para sa mga menopause na? Yes, very important. Kasi share ko lang din. Malagyan ko may sharing. Madami kasi akong patients na menopause na nagkaroon ng not just HPV infection but cervical cancer. And then pag nalalaman nila yung cause ng cervical cancer, palagi nilang sinasabi na 20 years na silang palo or wala nang asawa or wala nang contact. Kaya very important pa din pag-usapan ng HPV sa mga menopause kasi eventually pwede pa din silang magkaroon ng cervical cancer or ng HPV infection kahit menopause na. Yes. As mentioned by yung virus kasi is may tinatawag nating subclinical infection. Yes. Aabot yan yung infection, yung latent infection niya, aabot ng 20-25 years. That's why, maski matagal na kayong nag-gerger, matagal na kayo ng Kanina bembang Ayan, gerger. In fairness, lumalapit na si Sir sa Netflix and chill. millennial tayo. Ayun naman. So, kailangan natin ng millennial X. So, no, we have to talk with the level of the talking with the general population natin na yung mga ganitong klase, maski ganitong edad, kailangan nating mabigyan sila ng tamang kaalaman. Okay? So, as mentioned, yun kasi sa book natin, yung most common incidence ng cervical cancer is about 40, 50 years old. Pero in general practice, we have patients more than 70 years old. Meron. Kasi Yes. Meron na po. Tiningnan ko, about 10% may patients more than 65 years old. Kaya nga, hindi yan ibig sabihin na hindi kayo rin cervical cancer. Kailangan natin malaman mo ito na may chances pa rin kayo na maski matagal na kayo nagbembang, yung infection, yung process po ng development ng cervical cancer, sometimes it will take about 15-20 years Yes. from the last exposure. So, kailangan pa rin natin mabigyan sila ng kaalaman na kailangan magpa-check up. Okay? Kasi pag yung recommendation natin is up to 65 years old, wala nang pap smear, wala nang HPV testing like that. But if may history po kayo ng infection before or may history po kayo ng wala kayong testing, so kailangan pa rin magpa-testing. Or ano mang nararamdaman mo, spotting, discharge, bleeding, sometimes kasi ang problema kasi yung ibang pasyente kasi matagal silang magpa-consult kasi na-happy sila, baka raw biglang nagdadalaga sila. Hindi po yan totoo, nagdadalaga po sa iba po may problema po. Kailangan natin malaman nyo, matingnan nyo, magpa-consulta po kayo. Yes. At saka diba meron din tayong tinatawag na persistent infection or reactivation ng latent infection ng HPV. Ang HPV kasi, sabi nga ni Sir, diba, it would take 10 to 15, 20 years before it becomes cervical cancer. Pwede kasing nandun lang siya sa cervix natin, natutulog or parang nandun lang siya, meron siyang mga changes, mga cellular or changes pa lang na pwedeng maging full-blown na cervical cancer in the future. So, sabi nga ni Sir, important pa din na nag-screen tayo during this time. At saka, syempre, pag nagkakaedad na yung isang tao, ayaw kong sabihin tamatanda. Pag nagkakaedad na, bumababa din yung immune system ng isang babae or ng isang tao. So, that's why pwede pa din sila magkaroon ng cervical cancer. Yeah, you were talking about immune system. Yun talaga ang bottom line yan eh. Maski matagal na yung exposure, immune system mo hindi na as good as before, yun, mag-flare up talaga yung possibility of development of abnormality. So, isa rin lang yung mga tanong dito kasi gusto yung mga anong tawag na ito? Twentahe. Hindi naman twentahe.
Sa menopause or 30. Sa mga menopause na mga Republic of Menopause. Parang reproductive medicine yung kailangan ni Dr. Galbo. No, pwede pa ba sila magbakuna against cervical cancer, HPV vaccine? Anong masabi mo niyan, Doc? Ako tinanong, pwede. Pwede. No? Of course, sabi nga kanina ni Dr. Galbo, yung studies natin is for patients na between 9, ang recommendation is 9 to 14, ang studies between 9 to 26 years old. Pero even po, no, lagpas na kayo ng 26, walang nagsasabing hindi kayo pwede or bawal kayong magpabakuna dahil meron pa ring benefit ito. At saka meron na ngayon, di ba, yung non-valent vaccine which can be given kahit para dun sa mga may edad na babae na gustong magpa-vaccine, why not? Even menopause, Doc Chicks. Ang sinasabi ko lang, kasi usually, in-explain ko lang, syempre yung protection, hindi nakapareho, syempre, pag binigay natin sa mga mas bata or younger women. Pero wala namang pumipigil sa kanila, di ba, to get the vaccine. So it can be beneficial but hindi mo pero hindi mo makukuha siguro yung maximum benefit. Yes. Dahil meron ka ng Have to exposure. explain to them na yun yung situation pag ganong edad na. Yan yung magpapabaksin. nababasa natin na laging shared decision making Yes. between the pasyente at ang doktor. Okay, so ibig bang sabihin yan, may bago silang boyfriend? Hindi naman. Hindi naman. Siguro, sir, sa social media, mostly of my patients na gustong magpa-vaccine ay nakikita nila sa social media. And then, madami na kasi ngayong tawag dito, may alam na mga kababaihan na sila na mismo ang nagsisik ng, ang tawag dito, vaccination against HPV. So, isa din siguro yan kasi mas informed na ngayon ang mga pasyente, I think regarding HPV, cervical cancer, and vaccination. Madaming nagagawa yung social media, no, nagkakaroon ng information. Kaya minsan mas natatakot or nagkakaroon ng fear yung ating mga may edad na pasyente. Gayun din, no, social media din, hindi naman malayo, Doc Ferdes, na possibility, baka meron. Yeah. Pero hindi naman meron or wala o whatever. Ang bottom line din is that protection. Yes. Okay. Ayaw natin maging judgy, sir. Yes. And yung mga kapitbahay natin na mga marites, no, hindi po automatic na kapag na-diagnose yung isang pasyente or yung kapitbahay natin na may HPV infection, ay ibig sabihin nito ay meron na siyang new partner. Yes. Gaya nung sabi ni Doc Ferdes, meron tayong konsepto ng latent infection. At yung sabi ni Doc Chicks, no, pwedeng meron ding reactivation. Yes, that's true. Kaya wag natin imaritas yung mga patients. Kasi usually ngayon, di ba, Glads, uso na ngayon yung may mga AFAM din. Di ba yung mga nami-meet nila online. Sa atin maraming So may mga patients talaga din na they will go to your clinic kasi may bago silang partner na AFAM. Yeah. So kung may AFAM, hindi naman yan judgmental tayo, Yes. pero the routine pa rin yung mga yung screening natin, yung vaccination, yung advice, yung healthy tips with regards to that para protection. As mentioned, ang bottom line nito is protection, prevention po ng mga kababaihan po. Ngayon naman, sir, no, punta tayo sa mga lalaki kasi ang Yes. focus natin kanina, puro babae. May epekto ba ang HPV sa lalaki? Bakit important na magkaroon ng diskusyon tungkol dito? Yes. Important yan kasi ang sabi nga nila, it takes two to tango. Yes. Ano yung tango na yan, kailangan pa rin ng protection, di ba? Yes. So, may mga, hindi lang sa babae magka-infection yan. Pwede rin sa laki yung tinatawag nating warts. Okay? Pwede rin magka-cause ng penile cancer, causing ng anal cancer, okay, sa puwet, okay, oropharyngeal cancer, cancer sa lalamunan. Tapos yung early mga vaccinations natin, ang number one kasi na countries na may early vaccination is yung Australia. Okay, so both males and females sa Australia is binakunahan ng government nila. Kaya nga, yung incidence ng cervical cancer at sa mga cancer sa laki na related sa HPV, bumagsak talaga dahil sa vaccination. Yes. Na-mention niyo po kanina, no, kailangan din magpatingin ng mga lalaki. Kanino sila pupunta, Doc? Kasi syempre pag babae, OB-GYN agad yan. Paano naman yung mga men natin? Yeah. Usually,
Pag sa clinic, usually sa mga patients ko na nagpapatingin na partner, may partner na kasama, syempre, as an OBGYN, pwede natin silang maggawa ng initial assessment on them. But for the examination and further evaluation, pwede po natin i-refer sila sa urologists. So, yung mga lalaki na may mga problems na to, pwede po silang magpatingin sa urologists. Not urologist also, kasi yung ibang presentation, kasi is anal cancer. So, mga kasama natin ng general surgery, especially Yes, sir. colorectal surgeons, tumitingin din sila yung mga precancerous lesions ng anal. Bakit, why we're talking about men, anong risk nila? Sino ba itong particular na high risk na mga population? Usually, ang common yan is yung men having sex with men. So, M2M or MSM ang tawag namin yan, okay? Or To M singer. iba yun. Ibang generation, mga singers. Yes. iba yun. So, immunocompromised host, okay? So, mga HIV positive patients, Yes. smokers. So, yung mga immunocompromised individuals is yung mga may palaging uminom, yung mga transplant patients Yes. natin, yung naka-dialysis, yung mga palaging may suppression, yun ang mga high risk ng mga population natin. Kaya hindi rin, as mentioned, hindi rin sa babae, kasama na rin yung mga lalaki na. Kasi kailangan nating pag-usapan rin na itong mga special populations is high risk rin. Kaya sinasabi natin, lahat ng lalaki o babae man, may possibility of infection Yes. of HPV. Yeah, so that's why, di ba, yung vaccination kasi kanina, when we were talking about vaccination, medyo nag-focus tayo dun sa girls kasi yan yung priority ng government na bigyan. Pero, ang recommendation naman is for boys and girls. So, mostly ng mga friends ko or kakilala ko, lahat ng mga anak nilang lalaki ay napabakunahan na din. So, mas maganda kung mabakunahan din ang mga boys nating mga anak. Anong dosage natin sa babae o lalaki? Same ba? Same lang, sir, di ba? We usually give the same dose for them. So, yung mga screening, yung tinatawag natin screening sa babae, may pap smear tayo, may HPV DNA testing tayo, or may DIA tayo. Anong gawin natin sa lalaki? May mga screening ba rin tayo? Usually naman, sir, di ba, for men, wala naman silang parang corresponding na katapat na screening kaparehas ng babae. Pero, as you mentioned kanina, di ba, may mga high risk na mga lalaki. Ito yung mga MSM. So, ito yung mga immunocompromised. So, for them, we usually recommend, di ba, yung sabi natin kanina, yung anal pap smear, pwede sila magpa-anoscopy para masilip din yung anus nila. So, may mga test na ganon para sa guys or mga malalaki na tinatawag na high risk. So, as mentioned, kailangan iba kasi yung risk na ng M2M eh. So may mga kakilala tayo kung iba yung pagdumi mo or may dugo kayo sa puwet nyo or unusual pain, discomfort, kailangan magpahiling kayo just to make sure na ano pa yan, especially pag may iba kayong practices. Usually, pag narinig yung HPV, sir, no, hindi maiwasan na pag-usapan din yung HIV. So, Yes. pag ba, halimbawa, meron akong HIV, ibig sabihin may HPV na ako or HPV infected ako, may HIV na rin ako. Hindi naman ganyan. Pero yung risk kasi, iba kasi yung risk or yung situation pag HIV positive po kayo. As mentioned, HIV is related to yung immune system, yung CD4 count natin. So, pag mababa po yung immune system nyo, mas madali po yung mahawaan. Mas madali po yung mag-progress yung infection or yung disease. Kaya iba yung screening nila. So, yung screening nila mas closer, mas maaga. Kasi just to make sure of the possibility of development of abnormality because of the immune system. So, maliban doon sa HIV sa HPV, may iba bang mga sakit na kailangan na rin matignan or usually associated dito sa HPV? Yun naman din yung di ba, pag nagpapa-check up naman yung isang patient, we usually naman examine them as a whole. So, tinitignan natin din yung infection nila or pwede rin possibility ng pagkakaroon ng other types ng sexually transmitted infections aside from the HPV or HIV. So, yun yung maganda kapag nagpapa-check up ang mga pasyente kasi
usually nakikita na sila ng OBGYN or kung sino mang specialist na napagpatignan nila. As a whole, tinitignan na din yung buong kabuuang kalusugan ng isang babae, including the other types of STDs or sexually transmitted diseases. I-expound lang natin, no? Sexually transmitted infections like chlamydia, gonorrhea. Yung common talaga natin sa mga sa general population and yung gonorrhea. Yes. Yung gonorrhea. Dok, baka may gonorrhea ko. Ganun talaga. Or tulo. Tulo. Ang bilis talaga ng oras, no? Kapag ang dami nating gustong pag-usapan at ang dami rin nating natututunan. Kung nakatulong sa inyo ang usapan na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe ng Pogscast. Baka ito na ang impormasyong kinakailangan mo at ng taong mahal mo. So, final message para sa ating mga Pogscasters. Ladies first. Okay, so ang final message ko at palagi kong sinasabi is vaccination. Laging tandaan, vaccination and screening. Kasi sabi ko nga kanina, the reason why we are talking about HPV infection, it's because we wanted to prevent cervical cancer. So very important po, madami naman kayo natutunan ngayon about vaccination. So I hope na magpabakuna po tayo for those wala pang bakuna. And then at the same time, kung nakikinig man kayo at nakapagpabakuna na kayo, sana makatulong kayo na mag-spread or mag-educate ng mga kakilala ninyo na babae or friends, relatives, or whoever. Kasi at least with this knowledge, may matulungan tayo kahit isang babae na ma-save natin from having cervical cancer. Okay. Wow. Okay. Ano naman sa akin ngayon? Uubos lang yung sasabihin ko. Ibig ko lang i-emphasize sa ating pakinig natin, mga online viewers natin, na everybody is at risk. Okay? Yes. Lalaki, babae man, ang yung teens man, at saka yung pregnant, at saka yung menopause, lahat ng special populations at risk po. Kaya ini-emphasize namin is yung vaccination. Again, yung vaccination po is 2 beses pag 9 to 14 years old. That will be 0 at 6 to 12 months. Beyond that, 15 years old up to menopause is 3 doses po. 0, 2, and 6 po. Okay? Hindi yan, wala namang recommend. Yung sa pregnancy lang, as much possible, walang bakuna during that time, just to make sure. Pero if the need po na bakunahan po kayo, wala po yung side effect po sa baby, cause ng pregnancy, abnormalities, or abortion, wala po niyan. Okay? So, as mentioned, hindi din sa babae, kailangan pa rin magpabakuna ang lalaki kasi risk po rin yung mga lalaki. Kasi may mga cancer po na HPV-related na makita rin sa mga lalaki. So, bottom line po, lahat po tayo is at risk. Lahat po tayo magpa-vaccinate, lahat po tayo magpa-screen po. Yes, madami pa din nasabi, sir. Tama. Maraming salamat, Doc Chicks and Doc Ferdes. Thank you. Okay, so again, maraming salamat po sa lahat ng ating pakinig po. Magandang araw po, mayong adlaw po sa lahat ng Visayas Mindanao. Kami mula sa Philippine Society for Cervical Pathology and Colposcopy ay nagsasabing, Alamin, iwasan, labanan ang HPV. Sa bawat yugto ng buhay ng isang babae, may kwento at may tamang kaalaman na dapat pakinggan at maunawaan. Pogscast, Let's Talk Pinay.